Isa talaga to sa napakasarap na meriendang Pinoy at talaga namang paborito natin tong lahat. For today's video, magluluto tayo ng napakasarap na merienda gamit nitong hilaw na saging. Yes po, hilaw na saging ang ating gagamitin. Tara, simulan na natin. So mag-start tayo sa paglagay ng dahon ng saging sa ating kawali at dito natin lulutuin ang ating saging na saba. Hilaw na saging ang ating gagamitin. Ayan, hinimay-himay lang natin yan at ating lulutuin. At dito nilagyan natin ang dahon ng saging ng ating kawali para hindi maitim at para hindi dumikit yung dagta sa ating kawali. Ayan, tinakpan lang natin ito ng dahon ng saging. Takpan hanggang sa maluto ito. At syempre lutuin natin ito sa kahoy kasi masarap ang luto dito. And ito na, after a few minutes, luto na ang ating saging na saba. Ang sarap nito mga mamis, isaw-saw sa bagoong. Syempre, tikman natin. Manamis-namis ang saktong gulang na saging mga mamis, kaya masarap kainin. Ayan, papalagin muna natin ito. Pagkatapos, tanggalan natin ang mga balat. We'll take a little trip over. Ito na, nabalatan na natin lahat. Ipaon na natin ng konti gamit ang ating wooden na ladle. Pagkatapos, ipaon natin sa ating lusong or malaking mortar and pestle. Yes po, gagamit po tayo dito ng lusong mga mamis kasi gagawa tayo ng nilupak na saging na saba. Or sa Bisaya, tinatawag na itong luyang. Napakasarap nitong merienda mga mamis at I'm sure paborito nyo din ito. Ayan, nilagyan lang natin ito ng brown sugar at saka butter. Siyempre, tansya-tansya lang yung kung gaano kadaming sugar ang inyong ilagay at kung gaano kadaming butter din. Depende sa inyong panlasa. I-mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients at ipaw ng konti. Ito ang ganda din ng view mga mami. So, napapaligiran tayo ng presko at magandang tanawin habang niluluto natin ito. Ito na, after a few minutes, ready to serve na. But syempre, shape muna natin. Pinapahiran lang natin ang ating molder. Photo molder ang ating ginamit ng butter para hindi didikit ang ating luyang or ang ating nilupak na saging. Ayan, binibilog-bilog lang natin yan at i-mold natin sa ating photo molder. Pagkatapos, ilagay sa dahon ng saging. Napakadalang tarang gawin ito. Mura at very affordable lang din ang mga ingredients. Ito na, na-shape na natin. Ilagay na natin ito sa dahon ng saging. I-shape lang natin yung natira pa hanggang sa matapos. Ito na, nakagawa tayo ng mga around 8 to 9 pieces. Nag-top lang tayo dito, nagpahilan tayo ng butter para mas halong sumarap at malinanam ito. Pwede tayong mag-top dito ng kinudkud na niyog at saka cheese. At pwede din itong pang negosyo mga mamis dahil sa murang halaga, makagawa na tayo ng masarap at madaling ibenta pa. Ito na, nag-top na tayo ng grated cheese at saka yung kinudkud na niyog. At syempre excited na tayong tikman ito. Hindi talaga nakakasawa ang meriendang ito mga mamis. Talaga namang napakasarap, lalo na kung ipares mo to sa paborito mong inumin. And I'm sure marami nakakamiss dito, lalo na sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Ayan lang po mga mamis. Thank you so much for watching. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy.